So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today's the day kung saan ating punta talakayin ang nai-issue mga kahombre ko sa ating kaibigan na si Ivana Alawi mga kahombre ko. Ngayon, no, alam naman natin mga kahombre ko na nitong mga nakaraan, madalas si Ivana sa mundo ng kung tawagin namin ni Atty. Libayan at saka ni Boss Caillou ay poverty corn, mga kahombre ko. Alam nyo na yun. Ibig sabihin nun, mga kahombre ko, tumutulong ka and yet, binivideo mo, so ang balik nun sa'yo ay doble. Financially, mga kahombre ko, ha? So, kumbaga, ang hirap po at malalim itong klase ng diskusyon na ito, mga kahombre ko. Ngunit, meron tong positivity, pero mas mataas po ang tsansa ng negativity sa argumento na to, mga kahombre ko. So, anyway, ating talakayin ang nagawa na to ni Ivanang Tulong at kung sino nga ba pala, no, yung taong tinulungan niya, mga kahombre ko, kasi nagtetrend ito and unfortunately, nagtetrend ito sa hindi masyadong maganda, mga kahombre ko, na argumento. Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Ito na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow niyo ako. May video na kumakalat ngayon tungkol sa isang matandang jeepney driver kung saan makikita natin na nakabangga ito ng isang sasakyan at motorsiklo, mga kahombre ko. Ayan ho, grabe to mga kahombre ko, napakatindi ho. Wasak na wasak mga kahombre ko ang Toyota Avanza na ito. So grabe to mga kahombre ko, makikita natin at nakita rin natin na ang bumaba sa jeepney driver ho ay isang matandang lalaki, mga kahombre ko. Parang may nakatimbuwang din ho na isang motorsiklo, mga kahombre ko. Kinawaan ito ng mga netizens at ipinakalat ang video para makahagilap ng tulong para sa jeepney driver, mga kahombre ko. Dahil ho sa kumalat na video, napakaraming tao ang naawa at agad na nag-abot ng tulong pinansyal at suporta para sa jeepney driver, mga kahombre ko. Tandaan nyo ha, mga kahombre ko. Ayan ang ugaling Pilipino na madalas, mga kahombre ko, ay dapat itinatapon o pinaplush na ho natin sa toilet. Kasi mga kahombre ko, pagdating sa awa, nawawala na ho ang logic ng mga Pilipino. Kasi porket makakita ng matanda na medyo nasa alanganin, nakakita ng matanda na medyo inalipusta, tinarantado, hindi na i-check kung bakit nangyari o ginawa yon sa taong inape. Diba? Tama, di ba? Yan ho ay isang toxic mentality ng isang Pilipino. Stress na ako dito sa Pinas, tangina nyo. Alam nyo, mga kahombre ko, at ako ay naniniwala, lalo na sa mga Gen Z, no? Lalo na rin sa mga millennials, na totally, yung utak na yan ay paubos na. Yung mga natitirang ganyan, yan yung mga matatanda na, mga kahombre ko. Pero sa tingin ko, hindi uubra yung ganyang mentalidad sa mga Gen Z at millennials. And I'm really happy for it. Kasi definitely, mga kahombre ko, isa din yan sa nagiging problema natin kung bakit hanggang ngayon ang bansang Pilipinas ay naghihirap. Mga politiko na corrupted, mga politiko na mga nagsisikulungan, pero end of the day, masayawan lang kayo, mabigyan lang kayo ng 10 piso, 20 pesos, 1,000, iboboto nyo na agad. Dahil, mabait naman yan, kawawa naman yan, gento naman yan, ganyan naman yan. Please guys, malapit na ang 2028, pinapaalalahanan ko lang kayo. Papakantot ka rin sa akin, gago. Tinang ina mo. So, hindi ho sa lahat ng pagkakataon na ang video ay nagsasabi agad ng katotohanan. Ang ibig ko sabihin dito, dapat susuriin natin ng mahusay. Kukuhanin din natin yung kabilang panig. Pagkakuha nyo ng kabilang panig, doon pa lang kayo pwedeng magtimbang kung sino nga ba talaga ang nasa tama sa hindi. Tandaan nyo yan. Mag-isip ka na, panahon na. At dahil sa kumalat na video na ito, marami ang naawa at agad na nag-abot ng tulong pinansyal at suporta para kay tatay. O eto ho mga kahombre ko, unang ehemplo mga kahombre ko. Sabi ng isang netizen, "This made my day. May update na pala kay tatay na jeepney driver na nag-viral sa Black App from Attorney Charity Ortiz, helping tatay para hindi makulong. Naka-raise na sila ngayon ng total of 256,000 pesos na currently ginagamit para sa mga
gamit, pagkain at health check-up ni tatay. I will forever be thankful for people who are kind and always shares their blessings without asking anything in return. Pero this just makes me angry at some point kasi tayo na lang talaga magtutulungan at the end of the day because our government is so freaking blah blah blah. Wala na tayong masasabi doon mga kahombre ko. Baka ho ito may politika ng halo, wala na tayong paka dyan. Anyway, makikita natin mga kahombre ko na pinapakita niya nagiging transparent sila kasi keso ganyan yung amount na kanilang nalikom. And as of now, parang ang remaining balance ay 194,000 pesos na lang. So, siguro naman, mga kahombre ko, itong mga ito naman siguro, may mabuti talaga na puso, no? Hindi, ayaw ko namang i-judge, no? Ang mga tao na ganito. Kasi end of the day, baka naman talaga, no? Ganyan, no? Nakikita naman natin na very transparent sila. Isa rin ho sa mga nag-abot ng tulong sa kanya, ito na nga yung issue, ay si Ivana Alawi. Very famous to mga kahombre ko na influencer. Napataas ho ng mga followers nito at kilalang kilala siya sa buong Pilipinas mga kahombre ko. Kung saan gumawa ito ng video ng kanyang pagtulong sa jeepney driver na meron hong caption na pera at tindahan para kay tatay jeepney driver. Ayun mga kahombre ko, makikita natin dito 3 million likes mga kahombre ko, 97,000 shares. So ganyan hong kalakas si Ivana Alawi mga kahombre ko, napakatindi ho nito. Ayon kay tatay sa video, Hindi na ako makapagmaneho. Ilan taon na po ba kayo? Mag-77 na ako. Tatay, mahirap. Alam mo, Kaya po madam, ba kayo nabangga kasi nahirapan ka na rin makakita? Hindi naman ako nabangga. Ako binangga. Sila, sabi nila, ako raw bumangga. Okay lang. Baka Nakita ko po, sobrang problemado ka nun. Alam mo, ma'am, hinihiling ko lang sa Panginoon natin na sana may taong magbigay ng kaligayahan ng asawa ko at saka ako. Kasi ang asawa niyo po ay may sakit na epilepsy. epilepsy. Ang gamot niya, Hindi ko na may maintain. magkano Isang po ang taon. gamot niya? Sa 20 pesos daw kuno sa 20 isang araw, pesos. 20 pesos. Hindi ko na kaya. Ang pangarap ko, magkaroon ng tindahan na maliit man lang, kahit maliit. Ilang taon na po ba kayo nagdi-jeepney driver? Ay, tagal na po. 50 anyos na. Papasalamat May ko anak sa... na po ba kayo? Wala kami, hindi ko inaanakan kasi... Natatakot ako kasi baka anong mangyari, masuportahan pati. Kasi ako, may edad na, matanda na. Minsan, Mahal po talaga magkaroon ng anak. mahal talaga. May anak ko sa una, Dalawa. yun. Alam mo pala Alam ko storya mo. Kahit kalahating kilong bigas, hindi man lang suporta sa akin. Ha? Totoo yan. Kahit konting allowance? Walang talaga. Kaya ako napilitan na maghanap buhay. Nahirapan ka. Siyempre, binuhay mo sila. Pinag-aral. Pinag-aral hanggang nagkapamilya sila. Hindi ko malaman kung takwil na ba ang tawag sa akin ngayon. Tay, ang importante, meron kang asawa na nagmamahal sa'yo. At Tsaka sabi sa akin, pa, sana mayroong taong sabi maghintay-hintay ka lang, mabait ang Panginoon. Huwag kang mag-isip ng ganun. may regalo ako para sa'yo. Ano? Yung ganda ko. Eto na. Bibigay ko na talaga yung totoong regalo. Ikaw, joker ka eh. So, meron muna ako ditong 30,000 pesos. Para sa'yo to. At aside from doon, bibigyan kita ng tindahan na worth 50,000. Thank you, Lord. O dito mga kahombre ko, nagbigay ho ng worth 80,000 pesos si Madam Ivana Alawi dito sa jeepney driver mga kahombre ko. At mukhang napakatindi ho nito kasi to tell you the truth mga kahombre ko, hindi naman mababawi ni Ivana sa isang video lang, no? Itong halagang ito, mga kahombre ko, no? Sa totoo lang, hindi niya ito mababawi sa isang video lang, lalo na at sa Facebook lang, mga kahombre ko. So, kudos naman sa part na yan, ano? Ngunit, lahat ng kabutihan ay may negatibo rin. Bakit kamo, mga kahombre ko, hindi niya man mabawi ito sa views, mababawi niya naman to dahil ang image niya ay tataas, followers niya ay tataas, at lalong-lalo na, mas maraming papasok na endorsement sa kanya. In short, this video will remain forever uploaded. At habang buhay nang makikita itong imahe ng matandang ito, mga kahombre ko, na mahirap. Okay? At dahil sa video na to, magkakaroon si Ivana ng matinding pag-angat sa kanyang pangalan, samantalang itong tatay ay isang beses lang nabigyan. Ngunit si Ivana, mga kahombre ko, ay patuloy hong magkakaroon every day habang naka-upload
ang video na ito. So, di ba? So, in short, nagbigay siya, pero somewhere down the line, mababawi niya yan even more. Millions and millions of pesos ang babalik sa kanya. Yan ho ang tinatawag na poverty corn, mga kahombre ko. At, di ba? Anyway, kung gusto mong tumulong, pwede naman. Basta hindi mo na lang dapat yan pinapakita sa mga tao. Lagi huyang magkakaroon ng ganyang klase ng diskusyon. Lalo na at malapit na ho ang 2028. Lalong-lalo na mga kahombre ko, at ito ho si Ivana ay nalink din back in the day sa isang politiko. Medyo mahirap tuloy, no, na maniwala, again, malapit na kasi ang 2028. Hindi kayo sure, mga kahombre ko, di ba? Kahit nga si Kong TV, di ba, nakakagulat nung panahon na biglang, Naimbag na daw kada kayo amin apo. di ba, nag-promote siya ng isang party list. Oh. So, yan ho yun, mga kahombre. At hindi ho yan imposible. Okay, tandaan niyo yan, mga kahombre. Ito na ho ang simula ng malupitang pamumulitika, mga kahombre ko. Okay? Anyway, let's move forward. Di ba, mas mabilis pa siyang umaksyon kesa sa gobyerno. Sabi naman ni Ivana, baka ma-inspire silang gawin ang trabaho nila. Oy, grabe. Ano ba to, mga kahombre ko? Is she against the government? Parang ganun ho ang labas, no, sa comment niya na to. At dito na mag-uumpisa magsilabasan isa-isa ang pamilya ni tatay. By the way, Ma'am Ivana, ako po yung isa sa mga anak ni tatay. Talino tong kupal na to. Buha ka ng ina niya. Anyway, mga kahombre ko, let's move forward. Naniniwala pa ba kayo sa mga pinagsasasabi ni Norman Mangusin? Ako po ipinanganak akong super yaman. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ho ako napapasok. Ubos na yung pera nila. O ayan, Basya, naghahanap ka ng relo. Ayaw, Wimbledon. Ito yung aking president. Ayan yung bracelet na hinahanap nyo. Sinabi nyo yung sinanla. Tarantado kayo, minuminuto. Bakit todo-todo po ang pasasalamat niya sa mga OFW? Ay, Hazel 21. Nagpalipad na naman si Hazel 21 ng USA. Thank you, Hazel. Thank you. Nakita mo na ba si Leia Weda? Nagpadala na ng 80,000 yen. Bukod pa ron, nagpapalipad pa rito. Tangina mo! Para ho sa mga OFW na awang-awa kay Norman Mangusin, huwag na kayong magpapadala kung saan-saan kasi may transfer fee. Baka maghalit niya si Norman kasi may bawas pa yung ipapadala niyo sa kanya. Tangina mo? Ganito na lang, para may libreng $20 pag pinadala mo yung pera mong pinaghirapan para kay Norman o sa pamilya mo, gumamit ka ng TapTap Send. Oo! Ang TapTap Send ay isang remittance money transfer application. At kilala ito dahil una, fast transfers ang pera mo darating agad. Mapa-Gcash man yan, BPI, BDO at kung ano-anong bangko na may online. Napakasimple, di ba? Ngunit, huwag niyong kakalimutan na sa una niyong padala, basta ginamit niyo ang promo code ko na makagago, meron kayong libreng $20. Di okay. Ano pang hinihintay nyo? Palipad na kayo using TapTap Send. May kumakalat ulit na video, di ba? Ito na yung problema dito, mga kahombre ko. Kung saan, galit pa ang isang jeepney driver kahit siya na nga itong nakabangga. At surprise, surprise, mga kahombre ko, sino ang jeepney driver? Mumura. Huwag kang magmumura. Huwag kang mamumura. Ano bang gusto mo? Away. Ha? Away ang gusto mo? Hindi po ako nagkikipag-away. Ha? Ma'am, may tama po yung sasakyan ko. Umalis siya, inalisan niya ako. Hindi pwede yun. Huwag kang magagalit, Brad. Nagagalit ka pa. Sabi ko, huwag kang magagalit. Hindi pwede sorry. Ha? Sorry na ako eh. Ako po, high blood din po ako. Kumakalma lang ako. Pakulong ako? Ha? Hindi po. Mali po yung sa'yo, Brad. Mali yan. Hoy, Brad, huwag kang mananakit. Mali po yung sa'yo.
Inala kita dahil natama, nabangga mo yung sasakyan ko. Nabangga mo po yung sasakyan ko, umalis ka. Sorry na nga. Ha? O, nagsutor kayo. Hindi, sir. Tumatasan ko sa'yo. Sandali lang po, sir. Relax ka lang, kuya. Relax ka lang. Pareho tayong driver. Relax ka lang. Pareho tayong driver. Huwag kang lang magagalit dahil may tama. Ilipat mo po yung pasahero mo dahil asikasuhin mo na natin yun. Ha? Hindi po ako makikipag-away. Ayun pala, kumuha ka ng pulis. Hindi yung ano. Wala Ay, natural lang po, ma'am. Natural. Sinasabi. Mag-usap kayo maayos, hindi yung ganyan. Ay, hindi po nga pwedeng Sorry na nga pag-usapan. ako dun eh. Mapabayaran ko yung damage ko. Ay, damage. Ay, nandun kami. Wala yung panlayo eh. Panlayo naman eh. Ma'am, tingnan mo muna, ma'am, bago kayo magsalita. Tingnan nyo muna bago kayo magsalita. Ano ba bayad mo? Ha? Ano ba bayad mo? Mapupulisan natin. O, sige. Oh. O, tama na po. Wag po pa kayong magalit dahil ako, inarang kita dahil pinakasan mo ko. Ha? Ako mataas yung dugo ko, sir. Ay, hindi po pwede yun. Ma'am, pasensya na po kayo, ma'am. Pero ako, lumalagay lang po ako sa tama. Hindi po. Pagpasensyahan mo na, hindi ka mo bumabana lahat ng pasahero. Wala po problema dyan, ma'am. Labas na po kayo dyan sa usapan. Ay, nangangatos na nga doon. Tay, sinasabi ko sa iyo, kalma ka lang. Hindi kita inaaway. Pinapaintindi ko sa iyo, pinapaunawa ko sa iyo. Ano pa yan? Malaki, guhit. Kaya nga po. Aalis siya po eh. Aalis po siya eh. Maghintay po tayo ng pulis, sir. Wag po kayo magagalit, ay. Natural lang, tumanda ko. Ang tanda-tanda mo na, ang tagal mo na sa kalsada, hindi mo alam. Hindi mo alam ang gagawin mo. Ay, maghanap ka na lang ako doon. Oh, sige. Hindi po, wala po pong problema yan. Wala, kahit na tumaas ang dugo mo sa'yo, natural lang yun. Ha? Natural lang? Oh, natural lang po yun. Natural, tataas talaga ang dugo mo dahil nakasagi ka eh. Wala ka sa ayos eh. Wala sa ayos. Hinarang kita. Ay, sasabihin mo maliit lang yan. Sasabihin mo maliit lang yan. O galing dyan, dito, hanggang dito. Kaya nga po eh, malayo ka pa, galing ka pa dito, sumagi ka na. Hindi mo nakita. Hindi mo nakita yun. Galing pa siya dito, sumagi. Ay, putangin na mo, wag mo ako ano yun. Galing pa siya dito, oh. Tangina mo! O, tangina mo rin, wag kang magmumura. Oh my God! Siya rin ho yung tinulungan ni Ivana Alawi, mga kahombre ko. Ayun lang. Oh, di ba? Sa'yo, kalma ka lang. Kaya nga lagi ko sinasabi, kunin ang bawat panig at timbangin. Kasi tulad ng ganito sitwasyon, nalaglag tuloy ngayon ang mga itlog ng mga taong nagbigay ng tulong sa tao na ito. O, di ba? O, paano na yan? Almost 300,000 pesos wasted. Aray mo. Ayun lang. Yan ang problema, mga kahombre ko. Ayan ho ang problema. Ang pinakamagandang gawin ay manalangin tayo sa Diyos. Namukhaan ito ng mga netizens at sinabing ito daw ata ang tinulungan ni Ivana Alawi. Ipagdikit nga natin, baka naman nagkakamali lang tayong lahat. Nako, mukhang siya nga ho ito, mga kahombre ko.
Sabi ho ng mga kupal sa comment section, si Manong ata yung tinulungan ni Ivana. Yan ata yung tinulungan ni Ivana, parehas ng jeep. Dapat pala hindi to tinulungan ni Ivana Alawi. Tang-inang sama pala ng ugali ng matandang yan. Maling taon tinulungan ni Ivana. Palamura at gusto ng away kahit siya pala yung totoong dahilan ng mga banggaan. Gigi. Magagalit. Sa'yo, nagsorry na. Hindi pwede. Dahil dito, mga kahombre ko, nakatanggap ng samut-saring komento si Ivana Alawi. Ano naman kung tinulungan ni Ivana si tatay? Wala na ba siyang karapatang abutan ng tulong kung nangangailangan siya? Sa tingin nyo, sa effort nyo i-post yan, babawiin ni Ivana yung tinulong niya? Pure ang kabaitan ni Ivana. Walang halong judgment. Kung sino ang kailangan ng tulong, tutulungan niya. Di niya kailangan buklatin ang nakaraan ng tao. Malay nyo sa ginawa ni Ivana na yan, maging mabuti na si tatay. At ipasa niya yung kabutihang natatanggap niya kay Ivana. Tama na kayong manira. Maging masaya na lang kayo sa mga natutulungan ni Ivana. Tapos, ito yung pinaka-hate ko, mga kaombre ko, sa ganito, no? Bigla na lang maglalabas ng Bible verse. Guys, eto sorry, mga kaombre ko, pero please, sa mga nakikinig dito, please, sana maiwasan natin to, no? Na, imagine niyo nakikipag-argumento ho itong netizen na to, no? Tas biglang babanat ng Bible verse. 'Di ba? Malaking kagunggungan po ito. Kasi una sa lahat, mga kahombre ko, huwag mo nang idamay sa mga pangit mong sinabing salita ang salita ng Diyos. Diyos ko, Lord. Halos mang insulto siya dito, mga kahombre ko, sa argumento niya. Tapos biglang babanat siya ng Bible verse. So, sinong mapupunta sa langit? Ikaw o yung sinasabihan mo? Wala, di ba? Lahat kayo, demonyo! Please do not use yung mga magagandang salita ng Diyos para sa mga katarantaduhan nyo. Pakiusap, Diyos ko. Aray mo. Ito yung tinulungan nyo po. Nakabangga po ng van. Matapos tulungan ni Ivana Alawi, nag-ibang ugali ni Manong. Siya na ang may kasalanan, siya pa ang galit. Shout out sa LTO! LTFRB, may masususpende na naman kayo dito. Anyway, mga kahombre ko, ano ba ang ating natutunan dito? Parati niyong tandaan, matuto kayong maghintay, matuto kayong magtimbang ng sitwasyon. Huwag ho tayong padagos-dagos. Tama naman ang ginawa ni Ivana Alawi. Tumulong siya sa nangangailangan, tama? Hindi naman siya built for the hype, pero although nag-trending, di ba nga, tinulungan nga ng iba't ibang mga tao itong matandang ito. Ngunit, ang may mali dito, mga kahombre ko, ay yung matanda. Kasi lumaki ho ang ulo niya after siyang tulungan ni Ivana Alawi. At syempre, dahil sikat na tao si Madam Ivana Alawi, most probably, ginagamit niya rin ho ito. Dahil nakilala siya, sumikat na siya, syempre, million views po ang inabot niyan. So, yung fame, umabot ho sa utak ng matanda. At hindi maganda yon. Dapat lang, yung mga ganyang klase ng tao ay literal na kinakancel na. Mapamatanda man yan, or bata. One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Galingan mo pa, putang ina mo!